Isang Batangkenyong walang takot, Sa inyo, walang bayan, inuurungan, umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Sabi dito sa balita galing sa UNTV mga kababayan, eto daw ha, BP Sara maaaring matanggal sa Marcos Cabinet dahil sa hidwaan kay First Lady Liza. Ayon daw po kay Barry Gutierrez. Pakinggan po natin pero hindi pa yun yung main point ng balitang ito. May hahanapin tayo mamaya. Maaari umanong maging mitya ng pagtatanggal sa gabinete ni Vice President Sara Duterte ang hindi pagkakaunawaan nila ngayon ni First Lady Liza Marcos Araneta. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nagdaang administrasyon. Sa isang ex-post, sinabi ni Barry Gutierrez na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon. Hindi mga kababayan, alam niyo ang tingin ko dito, matatanggal si BP Inday Sara Duterte sa pagkasekretarya ng DepEd mga kababayan kung sakali na patuloy yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na mag-resign po siya. At bumaba na sa pwesto dahil nga sa mga ginagawa ngayon ni BP Inday Sara Duterte na hindi naman po angkop sa kanyang katungkulan sa DepEd. Tulad na lamang po mga kababayan na pag no comment po niya sa issue ng West Philippine Sea na dapat mga kababayan bilang sekretarya ng DepEd sinasabi mo sa sambayan ng Pilipino na idadagdag mo sa curriculum yan ng mga mag-aaral para habang bata pa lamang po yung mga estudyante natin maisiksik na sa kanilang isipan na dapat pinoprotektahan yung ating mga teritoryo at yung ating soberanya at hindi lamang po basta ipinamimigay. Dapat ganun kasi mga kababayan, pwede nga ganun yung komento ni BP Sara Duterte pero mas pinili niya mga kababayan na mag no comment. At hindi lang yon mga kababayan. Kita nyo ba nung binabato si PBBM about do sa issue ng pulburon na kung saan saglip na protektahan niya yung ating presidente, anong sinabi niya doon sa isang bata? Ayan yung pulburon, merienda mo 1 linggo pamula Lunes hanggang Friday, mga kababayan. At nakaka-addict pa, sinabi niya ng ganon. Ibig sabihin, talagang pasimple niyang tinitira at binabanatan si PBBM. Pero mga kababayan, sa kabila ng lahat ng yan, ipinagtatanggol pa rin siya ni PBBM. Kaya nga itong si BP Inday Sara Duterte, malaki ang posibilidad na maalis po ito bilang sekretarya ng DepEd, mga kababayan, kung sakalin na magpapatuloy pa rin yung mga panawagan na magbitaw po siya sa pwesto. So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin mga kababayan na kung saan po etong si BP Sara Duterte ay sinagot na daw mga kababayan yung mga tirada laban sa kanya ni First Lady Liza Marcos. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na nagbitaw na po ng pahayag niya or sagot niya etong si BP Inday Sara Duterte dun sa mga binitawan ni First Lady Liza Marcos na kung saan, di ba nasabi pa nga ni First Lady na bad shot sa kanya etong si BP Inday Sara Duterte dahil nga sa pag-attend dun sa mga rally na ang sinisigaw ay bangag si PBBM mag-resign. Si PBBM, biruin nyo ha, ang bilis ng karma mga kababayan. Dahil etong si BP Sara Duterte, nagpunta siya sa rally na kung saan ang isinisigaw po ay mag-resign etong si PBBM. Pero ngayon mga kababayan, ang isinisigaw ng sambayan ng Pilipino, Sara resign. Mag-resign si BP Sara, panahon na para papanagutin etong si BP Inday Sara Duterte. Biruin nyo mga kababayan ha, biglang nabaligtad yung sitwasyon ngayon na kung saan etong si BP Inday Sara Duterte, nasaglip na ang ginagampanan niya yung kanyang trabaho, nagpupunta pa sa mga rally ni Kibuloy na kung saan ang sinisigaw ng mga kabataan doon na mga wala pa naman di umanong napatunayan, na saglip na nag-aaral mga kababayan, magbitaw yung presidente natin na hindi naman alam yung issue na kinakaharap ng Pilipinas at yung issue na nangyayari po dito sa ating lipunan. So sa madalit salita, dun sa rally ni Kibuloy, gumamit sila ng mga bata, mga kababayan, tapos nagpunta pa yung pangalawang Pangulo natin na sekretarya ng DepEd na dapat hindi niya ginagawa yung mga ganong klase ng bagay. Anyway, ngayon mga kababayan, pakinggan po natin etong balita galing ulit sa UNTV. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Ito, i-play na po natin mga kababayan.
Jed, ano yung naging reaksyon ni VP Duterte sa mga naging pahayag ni First Lady Liza Marcos? Aga sinabi nga ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na karapatan naman ni First Lady Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Ngunit pagpapaliwanag ni VP Duterte na walang kinalaman nga ito sa mandato niya bilang isang opisyal ng pamahalaan. Dagdag niya na mas pipiliin niyang tumuon sa kanyang trabaho kaysa sa damdamin ng unang ginang laban sa kanya. Sinabi pa ni Duterte na kakausapin niya ng pribado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga susunod na hakbang dahil binigyang diin niya sa kanyang pahayag ang iba't ibang suliraning kinakaharap ng bansa tulad ng pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin at ang pagliit ng supply ng tubig at kuryente, maging ang paglaganap ng iligal na droga, insurhensya, Akala ko ba hindi mo tungkulin yan, VP Sara Duterte? Akala ko ba nakapokus ka lamang sa DepEd kasi ikaw yung sekretarya ng DepEd. Base yan sa kapatid mo, VP Inday Sara Duterte. Ba't ngayon parang tinututukan mo na ata yung pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng kuryente, mga kababayan, at pagkonti ng tubig? Akala ko ba hanggang doon ka lang sa sekretarya ng DepEd? Ba't pati ang mga trabaho ng iba pinapakailaman mo na? Ano yun mga kababayan? Pag sa issue ng West Philippine Sea, no comment at sasabihin ng mga kapartido na hindi naman trabaho yan ng sekretarya ng DepEd ang makailam at magbigay ng komento dyan sa issue ng West Philippine Sea. Pero sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kailangan pakailaman at gamitin laban sa ating presidente. Di ba, alam ko naman mga kababayan na alam nyo din na yan yung malimit na ibinabato kay PBBM. Na yan yung malimit na sinasabi kay PBBM ngayon. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas na presyo ng kuryente, at pagkonti ng tubig mga kababayan. Yan yung malimit sabihin at iba to kay PBBM ngayon, lalo na ni Roque. Mga kababayan, kita nyo, sa inilabas na statement ni VP Inday Sara Duterte, laging kasama yan. Para nga naman mga kababayan, sila yung bumango sa publiko. Sila yung tingalain ng publiko dahil nga naman ginagamit nila yung basic needs na pangangailangan ng taong bayan na ang tingin naman ng publiko ay maaaksyonan ni VP Inday Sara Duterte na mapababa ang presyo ng bilihin. Akala ko ba hindi sakop yan ni VP Inday Sara Duterte at tanging DepEd lamang yung sakop niya? Bakit sa mga ganyang bagay nakikialam pero sa West Philippine Sea, no comment. Pero kay Kibuloy may komento, may pagtatanggol pa. Di ba ipagpatuloy pa natin? Kriminalidad at terorismo. Kaya muling binigyang diin ni VP Sara Duterte na unahin muna ang Pilipinas bago ang ganitong mga issue. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Aga. Naunahin daw muna ang Pilipinas. Sabi ni VP Inday Sara Duterte. Bago daw po yung issue. Pero nagbigay siya ng komento kay Kibuloy. Kahit alam naman po natin na issue po ni Kibuloy yun, mga kababayan. Tapos yung mismong Pilipinas na hinihingan siya ng taong bayan ng simpleng komento patungkol doon sa ginawang water cannoning ng mga Chinese Coast Guard, mga kababayan, sa ating Philippine Navy, no comment po siya. Yun ba may pagmamahal sa Pilipinas at dapat inuuna ang Pilipinas kaysa sa issue? Diba? So ngayon mga kababayan, hanapin natin yung mismong video ni VP Inday Sara Duterte. Ito ata yun sa Rappler. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob, galit. Bakit daw? Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Hindi kasi mga kababayan, ang problema kasi dito, ang pinupunto kasi ni First Lady dito, ikaw ay pangalawang pangulo ng ating presidente. Ikaw ang sumunod na may pinakamataas na posisyon kay PBBM. Bakit ka pupunta sa isang rally na ang isinisigaw doon ay bumaba sa pwesto yung presidente mo? Yun kasi ang pinupunto ng ating unang ginang. Mga kababayan, sinasabi din ng ating unang ginang na pinagtatawanan pa si PBBM doon sa mismong rally pong yon. Eto, dapat talaga napapag-usapan po ito para maipakita sa publiko na solid pa rin po yung Marcos administration dahil nagkakasundo yung vice presidente at yung presidente.
mga kababayan. Pero kung mismong yung Vice Presidente ang napunta sa rally na anti-presidente, mga kababayan, or anti-PBBM, talagang nakikita ng publiko na hindi na nagkakasundo ang pangalawang Pangulo at saka ang ating Pangulo, mga kababayan. Kaya ngayon, buti nga ito nabuksan ang unang ginang at natalakay sa publiko na masama yung loob niya. Nagpakatotoo lang, mga kababayan, ng unang ginang. Ano po dun sa interview niya kay Katunying, sinabi lang niya yung katotohanan na bad shot sa kanya etong si BP Sara. Kasi nga, sinabi naman din niya yung dahilan. Nagpunta sa rally na kung saan isinisigaw ng ama ng Vice President na bangag yung ating presidente. Pero ang sinasabi niya dito, pag-uusapan na lamang daw po nila ni PBBM ng personal o pribado, mga kababayan. Kaso nga lang, ang problema kasi dyan, pag pinag-uusapan nilang dalawa ng pribado, ano po, ni PBBM at saka ni BP Inday Sara Duterte, pagkalipas ng ilang araw, ilang linggo, mga kababayan, may pasimpleng patama si BP Inday Sara Duterte kay PBBM. Katulad na lamang nung sa mangga na sinabi niya na manggagamit habang ipinapakita niya yung bagoong. Mga kababayan, alam naman natin ang ibinabato ng mga DDS supporter, vlogger kay PBBM ay bagoong na Pilipinas. Tapos, yung pasimpleng banat niya, mga kababayan, ng pulburon na nakaka-addict, na alam naman po natin na yan yung pinakamatinding ibinabato ng kanyang mga kasamahan, mga kababayan, dito kay PBBM. So ngayon, ang problema kasi dito, mga kababayan, kay BP Inday Sara Duterte, kapag ka nababato na, maglalabas ng ganitong klase ng video. Kita nyo ha, mas inuna pa niya na maglabas ng video na ganito, na sagot sa unang ginang, mga kababayan. Nakita din naman natin na totoo dahil nagpunta siya sa mga rally na kung saan isinisigaw na bumaba sa pwesto itong si PBBM at bangag. Mas inuna niya pang sagutin yan kesa yung tanong sa kanya ng sambayan ng Pilipino na kung ano yung masasabi niya doon sa pag-water cannon ng Chinese Coast Guard doon sa mga Philippine Navy po natin na nasugatan. Mga kababayan, mas inuna pa niya na maglabas ng ganyang video na paglilinaw sa sinabi ng unang ginang kaysa sagutin yung no comment na ibinabato sa kanya. Diba? Ang hinihintay nga ng taong bayan ngayon, mga kababayan, maglabas siya ng video paliwanag doon sa sinasabing no comment or pag no comment niya sa issue ng West Philippine Sea. Pero mas inuna niya pang bigyan ng pansin na sagutin yung sinabi ng unang ginang. Yan ba ang para sa Pilipinas? Pagpatuloy pa natin. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Tama, katulad ng pambubuli ng China. 'Di ba? Napakarami talagang problema ng ating gobyerno. Hindi lamang yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi lang yung pagtaas ng presyo ng kuryente at pagkonti ng tubig dahil sa matinding tagtuyot at tag-araw, mga kababayan. Kung hindi, pati yung mainit na issue ngayon na kailangang solusyonan natin yung ginagawang pambubuli ng China or ng Chinese Coast Guard dito po sa sa mga Philippine Coast Guard po natin at saka sa Philippine Navy po natin dyan sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. Napakarami talaga, BP Sara, na kailangang solusyonan na problema ng ating bansa. Dapat di ka na nagpunta dun sa rally. Dapat inuna mong ang ginawa mong una, kahit ikaw pa yung sekretarya ng DepEd, dapat nagbigay ka ng suggestion mo at opinion mo hingil dyan sa West Philippine Sea. Hindi yung sasagutin mo yung patutsada sa'yo ng unang ginang na talagang totoo naman at nakita ka naman talaga dun sa rally. Di ba? Napakaliwanag naman, mga kababayan. Hindi natin pinay-personal si BP Inday Sara Duterte. Sinasabi lamang po natin yung opinion po natin. Anyway, pagpatuloy pa natin. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas napapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Kita nyo ha, yung statement ni BP Sara Duterte, parehas na parehas ng statement ni Harry Roque. Ano yung sabi ni Harry Roque? Kaysa unahin nyo yung barkong nabubulok, intindihin nyo na lang yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil marami tayong mga kababayan na nagugutom at nawawalan ng pagkain sa pagkainan. Ginagamit nila, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, gagamitin nila na pangsalag. Ano po sa sinasabit, ibinabato ng taong bayan sa kanila yung pagtaas ng presyo ng bilihin, 20 pesos na bigas, pagtaas na presyo ng kuryente at pagkonti ng tubig dahil sa matinding tagtuyot, mga kababayan. Pero hindi nila nakikita yung main point ng problema ng Pilipinas bukod dyan.
Marami pong problema ang Pilipinas bukod po dyan. Hindi lamang yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung hindi mga kababayan, yung pagkamkam din ng dayuhan dun sa mga teritoryo po natin na dapat binibigyan din ng pansin. Mga kababayan, hindi lang naman kasi Pilipinas yung nakakaranas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung hindi maging yung ibang bansa mga kababayan. Hindi lang naman po tayo. Yun ang problema tungkol dyan. Okay lang sanang batikusin nila ang presidente natin tungkol dyan. Kung tayo lang, kung Pilipinas lang, yung nakakaranas ng sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaso nga lang mga kababayan, ang problema hindi lang naman kasi Pilipinas eh. Kung hindi, pati yung ibang bansa. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, diba? hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Unahin daw ang Pilipinas mga kababayan. Tapos binanggit pa dito yung paglaganap daw ng ipinagbabawal na gamot. O di at least pinatunayan ni VP Inday Sara Duterte na hindi talaga nasolusyonan ng kanyang tatay yung patungkol sa ipinagbabawal na gamot. Kung ikaw, VP Inday Sara Duterte, alam mo na laganap na yung ipinagbabawal na gamot na kailangan tutukan ngayon, ibig sabihin sinasabi mo talaga na hindi nasugpo ng tatay mo yung 3 to 6 months na ipinangako sa publiko. Hindi lang yon, yung sinasabi mo na paglaganap ng kriminalidad dito sa ating bansa, parang wala naman tayo nakikita mga kababayan na sobrang laganap ng kriminalidad. Ano po, dahil kung makikita nyo nung panahon ni Duterte mga kababayan, talagang hindi lang basta kriminalidad yung lumaganap. Kung hindi, pati yung mga nasa gobyerno dati mga kababayan, makikita nyo magbaviral na lang yung kanilang mga video na kung saan pinapas lang po yung maglola. Yung maglola mga kababayan, hindi lang yan, marami pang iba. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, dito sa sinasabi niyang pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot, ibig sabihin hindi talaga nasolusyonan ng kanyang tatay. At mismong sinasabi ni VP Inday Sara Duterte na nung panahon ng kanyang tatay, mga kababayan, hindi nila nasugpo yung ipinagbabawal na gamot. Kasi kung laganap ngayon yung ipinagbabawal na gamot, ibig sabihin hindi naging maganda yung trabaho ng dating administrasyon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sinasabi niya pa dito mga kababayan na mahalin ng Pilipinas, i-play pa nga natin. Utang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Unahin ang Pilipinas, pero pagdating sa issue ng West Philippines na kung saan yung ipinaglalaban natin doon, teritoryo ng Pilipinas, no comment. Yun ba ang unahin ng Pilipinas, BP? Di ba dapat pagka sinabing unahin ng Pilipinas, dapat kasing agresibo ka ni PBBM sa pagbibigay ng komento about dyan sa issue ng West Philippines Alam nyo mga kababayan eto kung sakaling si Kiko o si Tito Sen o etong si Doc Willie o mga kababayan, yung nanalong vice presidente, pihado may mga komento yan sa issue ng West Philippines Kung sakasakaling sila yung nanalo, mga kababayan, pihado may komento yan sa issue ng West Philippines Kaso nga lang mga kababayan, ang nanalo etong si VP Inday Sara Duterte na dapat saglip na sinusuportahan niya etong si PBBM dito sa issue ng West Philippines mga kababayan ay nananatili po siyang tahimik. Tapos may lakas pa ng loob na sabihin na unahin ang Pilipinas. Yan bang isang paraan na sinasabi niyong unahin yung Pilipinas na nananahimik sa issue ng pangangamkam ng mga dayuhan sa mga teritoryo ng Pilipinas? Yan na pala yung bagong pamamaraan nila mga kababayan ng pag-una sa Pilipinas ang manahimik sa ginagawang aktibidades ng China laban po sa ating mga teritoryo. Anyway mga kababayan, kayo po ano po masasabi nyo po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. Dito kay Atol, Models of Manila na kung saan mga kababayan, dito lantaran talagang sinabi na manggagamit etong si VP Inday Sara Duterte. Ano po, lantaran talagang sinabi nitong si Admin Rich na etong si VP Inday Sara Duterte mga kababayan ay manggagamit po at wala daw delikadesa at dapat daw na mag-resign na etong si VP Inday Sara Duterte. Eto, pakinggan nyo tong video nito Models of Manila. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Panoorin nyo na po mga kababayan. So guys, may kasama po tayo si Admin Rich. Ito pag-usapan natin
Kasi napag-uusapan yung issue ng manggagamit, parang lumalabas nga ngayon na ang talagang manggagamit ay itong si VP Sara. Kasi yung kanyang pamilya, kahit siya, may mga nahihiritan yung administrasyon, nahihiritan si Pangulong Bongbong Marcos, na nagpaparinig. Pero ginagamit niya yung DepEd, di ba? Para siya ay mas makilala at kumbaga yung budget noon and yung ano noon. So, maaari ba natin masabi na manggagamit itong si VP Sara? Oo. Sa tingin ko talagang maggagamit talaga siya. Kasi biro mo andun siya sa kabinete ni PBBM. Pagkatapos, pumupunta siya sa... Eto mga kababayan uulitin ko, eto mga nagsasalita dito, si Tol Models of Manila, hindi po yan loyalist mga kababayan. Kung hindi, ano po yan, iskonyan po yan nung panahon ng eleksyon. Baka sabihin na naman ng iba, Marcos loyalist naman yung yung mga vlogger na nagsasalitang yan. Hindi po. Yan po ay iskonyan mga kababayan noong panahon ng 2022 national election na kung saan tumatakbo po etong si PBBM. Baka kasi sabihin ng iba, kaya masyadong bias mga kababayan kasi loyalista, pero hindi po loyalista yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa mga rally na nagpapabagsak sa boss niya, doon pa lang makikita mo na, bakit? Sabi nga, di ba, you cannot serve two masters. You will love the other and you will hate the other. So, ganun yung ginagawa niya Parang tama, hindi pwedeng si VP Sara Duterte mga kababayan, dalawa yung kanyang pinaglilingkuran. Hindi pwedeng ganon. Dapat mga kababayan, kung sumusuporta siya sa ating gobyerno, suportahan niya ang ating gobyerno, suportahan niya si PBBM. Yung ginagawa ni PBBM para matulungan po ang ating gobyerno, hindi yung dalawa yung kanyang pinaglilingkuran. Kasi parang ang dating kasi dito, sinusuportahan niya si PBBM, sumusuporta din siya sa mga sinasabi ni Duterte na hindi maganda kay PBBM. Kahit pasabihin na ama mo yan, may sinumpaan kang tungkulin at responsibilidad sa sambayan ng Pilipino, dapat yun yung unahin mo, hindi yung pagiging anak mo sa tatay mo. Ano po, so parang ganun mga kababayan, yung sinasabi dyan, di umano. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Gusto niya. Meron siya sa lahat, no? Admin. Nakikinabang siya pareho. Nakikinabang siya. Sa tatay niya, dito sa kay Kibuloy. Kay Kibuloy din. So parang ang ginagawa niya, parang gusto niya hakot lahat, no? So yun ang quality ng isang manggagamit. Ganyan ang ng mga tao na manggagamit na wala silang choice Hindi sila pumipili, wala silang stand. Gusto nilang manggamit lang talaga ng tao, no? So talagang lantaran dyan sinasabi si VP Inday Sara Duterte manggagamit. Bakit? Kasi unang-una, natatamasa niya yung pagiging sekretarya ng DepEd at dahil dyan nakikilala siya mga kababayan. Pangalawa, nasa Marcos administration siya at nakikilala siya ng taong bayan. So ngayon bilang pangalawang presidente, dahil nga naman kung hindi siya nakitiket at dumikit dito kay PBBM nung panahon ng kampanya, napakalaki ng tsansa na matalo siya mga kababayan. So ngayon kung makikita ninyo din, hindi niya din binibitawan yung kay Kibuloy at saka dun sa kanyang tatay. Kumbaga ang ginagawa niya, parehas niyang napapakinabangan at nagagamit. Parang ganon yung sinasabi dito mga kababayan. Kaya hindi niya mabitawan yung kay Kibuloy, yung tatay niya kasi nagagamit niya din yon. Ano po at napapakinabangan niya? Di umano. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Itong ginagawa niya, talagang masasabi kong panggagamit talaga yan. Siya talaga yung sinasabi ng manggagamit. Tapos yung kanina sa press con nga ni Kong Joel, di ba? Parang yung kanina doon sa press con ni Kong Joel, di ba, ang kanyang request ay sana mag-resign na lang sa DepEd itong si VP Sara para makita naman ng kahit ng mga supporters. Eto binanggit dito, dun daw sa press con ni Congressman Joel Chua mga kababayan na talagang iginiit niya or may panawagan siya na magbitiw na at mag-resign na etong si VP Inday Sara Duterte. Ay wala ka pa ba nababasa? Eto, panoorin mo to. Mismong sinabi dito na may isang congressman na isinusulong at pinananawagan, pinapakalat sa publiko yung panawagan na mag-resign na at bumaba na sa pagiging sekretarya ng DepEd etong si VP Sara Duterte. Maliwanag naman mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Na meron siyang paninindigan, di ba? Hindi yung parang pinagsasabay niya at anong masasabi mo doon? Kailangan mag-resign sa DepEd. Dapat talaga siya mag-resign.
Kasi yung ginagawa niya, talagang talagang wala na yung puso niya sa administrasyong ito. Tingnan natin, belong siya dito eh. Dapat nga, di ba, as Vice President of the Philippines, tapos ginawa pa siyang DepEd Secretary. Kung tutuusin, alter ego siya ng Pangulo, siya dapat nagtatanggol sa Pangulo, di ba? Tama. Batikos. Pero anong nangyari? Ayun, mas ginawa pa niya, pinagtanggol pa niya si Kibuloy, pinagtanggol pa niya si Eric Celis, si Loren Bagoy, pero pagdating sa Pangulo, hindi niya pinagtatanggol. Na sinasabi niya pa na, mahal kita, ako PBBM. Nasaan yung pagmamahal doon sa sinasabi niya? Tama! Ang mga pinagsasabi niya na mahal niya ang presidente. Pagkatapos nakikita niya kung gaano banat-banata ng pamilya niya, sabihin na bangag ka, o adik ka, second year college ka lang naman. Di ba? Naaatim niya yun, tapos wala siyang ginagawa Pag sinasabi niya, Di ba? mahal daw niya, no? Oo, samantalang, di ba, alam naman Biruin nyo mga kababayan na sinasabi ni BP Inday Sara Duterte dati kay PBBM, mahal niya si PBBM. Pero kung talagang mahal ni BP Inday Sara Duterte etong si PBBM, hindi niya pahapyawan at patatamaan na manggagamit. Hindi niya tatawagin na pulburo nakaka-addict mga kababayan. Hindi niya patatamaan ng ganon. At hindi lang yan mga kababayan, hindi siya pupunta sa rally na kung saan ang isinisigaw ng mga kabataan doon, BBM resign. Mga kababayan, at kung ano-ano pa tinatawag na bangag, second year college lang ang natapos, dito kay PBBM, hindi sana niya hinayaan na ganon kung talaga na mahal niya si PBBM. Kaso nga lang, mga kababayan, since dalawang master yung pinagsisilbihan niya, etong si Digong at si Kibuloy, hindi ko nga alam kung nakakay PBBM pa ba yung suporta ni BP Inday Sara Duterte dahil nga tinitira na rin niya ng pasimple etong si PBBM. Ngayon mga kababayan, nang kakasuporta niya sa kanyang tatay, kita nyo yung kinakalabasan ngayon, nagiging resulta. Siya yung lumalabas na manggagamit mga kababayan. Dapat hindi kasi niya hinayaan na bastusin, balahurain ng kanyang tatay etong si PBBM kung talagang mahal niya. Kaso nga lang mga kababayan, yung pagmamahal ni BP Inday Sara Duterte hanggang salita lang. Ano po kay PBBM? Kaya nga kung mapapansin ninyo hanggang ngayon, kahit tinitira nila si PBBM, anong ginagawa ni PBBM? Pinagtatanggol niya pa rin si BP Inday Sara Duterte. Yun ang term ng pagmamahal na sinasabi mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin na mismo si RRD ang magsasabi na takot nga daw siya kay BP Sara. Sabi ni RRD takot nga daw siya kay BP Sara. So ibig sabihin, kayang kontrolin ni BP Sara. Si RRD, pwede na sabihin na, tay o dad, wag naman ganyan kasi andito pa rin naman ako sa administrasyon. Tama! Pero wala siyang ginagawa. Hinahayaan lang niya na yung Pangulo natin ay binabanat-banatan below the belt nitong kanyang pamilya. So nakikita ko, no comment lang siya ng no comment. So para sa akin, bumaba na talaga siya dyan as DepEd Secretary dahil wala na talaga siyang tuwang dyan. Ang ginagawa na lang niya, nagpapakapal na lang talaga siya ng mukha niya. So, ang mukha niya, wala siyang delikadesa kahit 1%, wala siyang delikadesa. Wala na siya dyan sa pwesto niya. Diba? Kalma lang. Sorry. Pasensya na. Na mga tanong ko na-high blood itong si Admin Rich. Nakakainis kasi, di ba? Kahit saan mo tingnan, kahit sa ang anggulo mo tingnan, mali talaga yung ginagawa niya. Biruin mo, lawyer daw siya, lawyer. Nagkaralan, lawyer daw pero hindi niya alam kung paano mag-behave, hindi niya alam kung paano umasta ng tama. Hindi niya alam, wala ba? Kay Digong yon mga kababayan. Kasi nga naman, si Digong kasi abogado. Pero yung ginagawa ng isang abogado, taliwas sa ginagawa ni Digong ngayon. Kasi kung makikita ninyo, hindi naman trabaho ng abogado na mambalahura ng isang tao publicly. Hindi naman trabaho ng abogado na manglait ng isang tao lalo na't presidente pa ng ating bansa. Mga kababayan, kaya nga yung ginagawa ni Digong ngayon taliwas sa ginagawa ng isang abogado. Anyway, pagpatuloy pa natin. Siyang pinag-aralan na yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Hindi ba niya alam kung paano umasta bilang isang DepEd Secretary, Vice Presidente, kahit huwag na lang yung pagka-Vice Presidente, yung pagiging DepEd Secretary na lang niya. Anong ituturo niyang maganda sa mga kabataan niya? Ganyan siya umasta. Nakita niya naman pumupunta sa rally na kung saan nagpapabagsak ng boss niya. Anong matututunan ng mga kabataan sa kanya? Wala! Pagkatapos meron pa siya mga At saka mga kababayan, eto yung kasing nasa rally ni Kibuloy, mga kabataan yun, hindi nga natin alam kung nag-aaral pa yon or hindi.
mga kababayan. Tapos makikita ng mga kabataan na naandudo sa rally ni Kibuloy na yung rallying yon na ang isinisigaw ay mali laban sa ating gobyerno. Tapos makikita nila nagpunta doon yung sekretarya ng DepEd na dapat ang itinuturo sa kanila, mga kababayan, wag labanan ng gobyerno. Mismong naando doon nga, di ba pinakita ko sa inyo mga kababayan noong nakaraang araw na mga naando doon sa rally na sumisigaw na BBM resign, mga kabataan pa. Hindi nga natin alam kung yung iba doon ay talagang nasa 13 years old, 15 years old, 17 years old mga kababayan. Hindi nga natin alam kung yung iba doon ay nag-aaral pa o nag-aaral, mga kababayan. Di ba? Tapos makikita nila sekretarya ng DepEd na ando doon at suportado yung mali nilang ginagawa laban sa gobyerno. Masasabi pa ba na dapat unahin ng Pilipinas, VP Inday Sara Duterte, na kung saan naandudong ka at kibida-bida ka sa mga sumisigaw doon na BBM resign? Anong iisipin ng mga bata na naando doon? Na sinusuportahan ng Vice Presidente at Sekretarya ng DepEd yung isang tao na akusado at ngayon ay pugante na at nagtatago na dahil sa mga reklamo, pang-aabuso sa mga kabataan at mga kababaihan. Diba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Bago ko. Ano to? Ginamos. Ang other name ng mangga? Mangga gamit. Asus Mariosep, DepEd Secretary ka? Ganyan ka umasta? Ano matututunan sa iyo ng mga bata at mga kabataan kung paano magparinig? Dapat kung meron kang kinagagalitan o kinaayawan, sabihin mo sa kanya. Tama! Plastic! Ang ginagawa mo, napaka-plastic mo. Kapag harap mo ang Pangulo, ang ngiti mo hanggang doon, halos umabot na sa tenga mo. Pero pag talikod ng Pangulo, sinasaksak mo na. Anong klase ka? Napaka-traidor mo. Wala ka delikadesa, traidor. Yun ang masasabi ko sa iyo. Thank you, Admin Rich. Maliwanag yan mga kababayan ha. Pinananawagan ni Admin Rich mga kababayan na bumaba na sa pwesto etong si VP Inday Sara Duterte. At sinasabi pa ni Admin Rich mga kababayan na si VP Inday Sara Duterte talaga yung tunay na manggagamit. O so nasan ngayon? Nasan ngayon mga kababayan? Yung nagsasabi dyan na wala naman daw nagpapababa or nagpaparesign kay VP Inday Sara Duterte dito po sa DepEd, mga kababayan, as a Secretary of DepEd. Wala daw nagpaparesign. O nasa na yung basher? Wala, natunaw bigla. Uulitin ko mga kababayan ha, hindi lamang po si Admin Rich yung nananawagan na mag-resign. Etong si VP Sara Duterte, kung hindi, pati si Congressman Joel Chua. Mga kababayan, ipinananawagan po niya na dapat mag-resign na etong si VP Inday Sara Duterte at bigyan ng delikadesa yung kanyang sarili. Ano po, so ngayon mga kababayan, maliwanag naman po. Kung high blood kayo dito, mga kababayan, ma-high blood naman kayo dito sa isa pang balita. Eto, i-play na po natin. Pinaiimbestigahan ni Senator Robin Padilla ang nagpapatuloy na indefinite suspension sa Sunshine Media Network International o SMNI sa Senate Resolution 1000 na inihain kahapon April 21 na isumano ng senador na siyasati ng posibleng paglabag sa press freedom ng nasabing istasyon. Ngayon mga kababayan, eto daw si Senator Robin Padilla gusto atang magkaroon ng hearing dito sa Senado about dito po sa prangkisa ng SMNI. Biruin nyo mga kababayan na sinasabi na parang wala daw due process na nangyari dito sa pag-revoke nitong prangkisa ng SMNI or pag-aalis ng prangkisa ng SMNI. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo po ha, napakarami ng problema ng bansa na pwedeng idaan at pag-usapan sa Senado. Hindi po yung SMNI. Yang SMNI na yan mga kababayan, dumaan na sa due process yan. Dahil unang-una, yan po ay nahiring na sa Kongreso, mga kababayan, at napag-usapan na po yan sa Kongreso. Dumaan din yan mga kababayan. Unang-una, dumaan pala muna yan sa MTRCB. Tapos napatawan sila ng suspension doon. Hanggang sa dumating na at dumaan na dito sa Kongreso. Ibig sabihin, may due process. Pagkagaling sa MTRCB, dumaan po dito sa Congress, mga kababayan, at yan po ay nahiring ng isang damakmak na abogado. Kasama yung abogado ng SMNI. At doon nga mga kababayan, siguro hindi nadepensahan or mahina yung depensa ng mga abogado ng SMNI at isa pa hindi din dumadating yung chairman ng SMNI na si Pastor Apollo C. Kibuloy. So nang dahil dyan mga kababayan, nawalan po
ng prangkisa etong SMNI. Kasi unang-una, kung hindi talaga kayang patunayan ng mga abogado ng SMNI yung tinatanong sa kanila ng Congress, ibig sabihin talagang mawawala ng prangkisa etong SMNI. Mga kababayan, kung talagang may violation na nagawa etong SMNI, talagang yan po ay aalisan ng prangkisa ng Kongreso. Ibig sabihin, dumaan po yan sa tamang proseso, Senator Padilla. Napakarami na dapat pagtuunan mo ng pansin. Katulad nung ipinangako mo na federalism sa sambayan ng Pilipino, mag-iilang taong ka na sa posisyon mo. Hindi mo pa nagagawa yon. Di ba marami kang isinusulong na batas pero kahit isa ata wala pa naaprubahan. Di ba mga kababayan, kung tutusin na, kung titingnan nyo, etong si Senator Padilla, mas magaling pa sa kanya si Pacquiao. Bakit? Kasi si Pacquiao, mga kababayan, kaya ni Pacquiao questionin. Kaya ni Pacquiao questionin yung ginagawang anomalya ng dating presidente ni Digong. Mga kababayan, kahit pa magkapartido sila sa PDP nung panahon ni Pacquiao. Kaya nga mas magaling pa si Pacquiao dito kay Senator Padilla. Kung tatakbo si Pacquiao sa senator, mga kababayan, sa totoo lang willing akong sumuporta kay Pacquiao. Kasi si Pacquiao, mga kababayan, may pangil na kayang suwagin si Digong. Etong si Padilla, mga kababayan, bata ni Digong, di umano. Di umano mga kababayan, hindi ko man sinasabing bata talaga ni Digong. Pero sa ginagawa nila, kita nyo yung SMNI dumaan na sa due process, gusto mo ulit buksan? Napakarami ng issue ng Pilipinas na dapat pinag-uusapan at binubuksan. Katulad ng gentleman's agreement na sinasabi. Di ba mga kababayan, tapos pag-aaksehan nyo ng panahon at budget, yung SMNI na talakayin sa Senado? Nasaan ang utak nyo dyan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Iginit ni Senator Padilla na hindi umano nailhad ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga dahilan kung bakit nararapat ipataw sa SMNI ang indefinite suspension. Maliwanag naman dyan, mga kababayan, dahil unang-una, basahin muna natin yung mga komento. Sabi ng mga tao dito, ito na naman siya, nagkakalat na naman ang magaling na senador. Yan ang komento ng mga tao kay Robin Padilla. Mas matimbang ka, Robin, ang mga miyembro ni Kibuloy na wag mawala ang boto niya sa susunod na eleksyon kaysa sa sambayan ng Pilipino now. Uulitin ko lang, Senator Robin Padilla, baka hindi mo namamalayan. Mas marami ang sambayan ng Pilipino kaysa sa miyembro ni Kibuloy. Tandaan mo yan. Pag ang umayaw sa'yo ang sambayan ng Pilipino, dahil dyan sa kakaprotekta mo kay Kibuloy, di umano, talagang matatalo ka sa susunod na eleksyon pag tumakbo ka ulit na senador o kaya naman vice-presidente. Tandaan mo yan, Senator Padilla. Anyway, sabi pa dito, nagkakalat na naman. Eto na naman yung mga tao na hindi bayan ang pinagsisilbihan kung hindi kaibigan. Kita nyo, wala tayong mabasa na magandang komento about dito kay Senator Padilla kasi nga naman, napakaraming dapat pag-usapan dyan sa Senado. Hindi lamang po, mga kababayan, yan patungkol sa issue ng SMNI na matagal nang tapos. Diba yung ABS-CBN nga, mga kababayan, hindi naman nila pinahalagahan ng ganyan. Nung panahon na nililitis yung prangkisa ng ABS-CBN at nang dahil sa ginagawa ni Senator Padilla, malaki ang posibilidad na magreklamo dyan ang ABS-CBN. Dahil kung makikita ninyo, itong ginagawa ni Senator Padilla, binibigyan niya ng special treatment yung isang network, mga kababayan, na tinanggalan ng prangkisa. Tapos na po sa Kongreso yan. Gusto nyo pandalhin sa Senado na dapat ang pinag-uusapan yung mas importante. Senator Padilla. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan, sa topic na tinalakay po natin na yan. Punta na po tayo dito sa next topic po natin. Ba't kusang nagpi-play? Wait lang i-stop ko lang muna lahat. Commodore! Yan. Stop muna natin lahat. Kusang nagpi-play Sabi dito, mga kababayan eto, pakinggan po natin. Eto dapat ang pinag-uusapan sa Senado Etong ginagawang panghaharas na naman ng bansang China dito po sa ating mga teritoryo. So ngayon, pakinggan po natin etong sinasabi ng ilang mambabatas. Ano po, tungkol po dun sa pag-question sa umano'y pagdami ng Chino na nag-aaral sa Cagayan, mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin, marami nagalit sa akin nung sinabi natin na baka espiya yung mga Chinese na biglang dumami dito po sa Cagayan. Ang sabi ko lang naman, baka espiya. Hindi ko naman sinasabi, mga kababayan, na espiya talaga. Nasa sa kanila pa rin yun kung paano nila ipuprove na hindi espiya yung mga nag-aaral na Chinese, mga kababayan, dyan sa may Cagayan. Ang sabi ko lang naman,
baka lang naman espiya mga kababayan kasi bigla ang dumami kung kailan mainit yung tensyon sa issue ng West Philippine Sea mga kababayan sa pagitan ng Pilipinas at saka po ng China. So ngayon pakinggan po natin itong balita galing po sa GMA. Ano po sa 24 oras ata to. Anyway, i-play na po natin. Ang masamang magduda sa pagdami ng Chino sa ilang lugar malapit sa EDCA sites ayon sa isang mambabatas. Isa pang nais na masiyasat, paanong may mga Chinong nakakabili raw ng lupa sa bansa at nakakuha pa ng mga official Philippine document. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa siyam na tinukoy na military sites para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika, 2 ay nasa Cagayan, ang Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana at Lalo Airport. At may mga mambabatas na kumukwestiyon sa umano'y pagdami ng Chinese nationals na nag-aaral sa Cagayan. Sabi ng House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, walang masamang magduda, lalo na kung national security ang nakataya sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Kaya nga, hindi kasi may aalis sa sambayan ng Pilipino na magduda dito mga kababayan eh. Kasi ang nakasalalay po kasi dito, yung soberanya po ng ating bansa. Hindi lang dyan mga kababayan. Maging yung ating mga teritoryo po. Hindi lang yung ating mga teritoryo, kung hindi, yung mga pinoprotektahan po natin dito sa Pilipinas mga kababayan. So hindi talaga may aalis na magduda sa pagdami at paglobo ng bilang ng mga Chinese student dyan po sa may Cagayan. Kaya nga sinasabi natin na baka espiya or hindi, mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na wag daw basta husgahan, hindi naman po natin hinuhusgahan. Ang sinasabi natin, baka lang naman, kaya dapat talaga maimbestigahan. O kung wala naman talaga, or di wala, mga kababayan, kung meron, o di ipa-deport, ganun lamang naman po kasimple. Hindi naman po natin idinidiscriminate yung mga kababayan po natin na Chinese na naandi dito po sa ating bansa. Ang sa atin lang, hindi masamang magduda lalo na't ang nakataya po dito yun pong ating mga pinoprotektahan at nais po natin dito po sa ating bansa. Ano po na dapat hindi malaman ng mga kalaban po nating bansa. Ano po so ngayon ipagpatuloy pa natin. Uulitin ko hindi natin kalaban ng China. Pero dahil sa ginagawa nila na panghaharas sa mga kababayan po natin, pinapatunayan nila na kalaban po natin sila. Ano po so ngayon ipagpatuloy pa natin. Bakit ba lahat sila nandiyan dyan sa Cagayan kung saan malapit yung EDCA site? Ganun karami ang nag-e-enroll dyan. Hindi ba kapag gusto mo mag-masters, kukuha ka ng mga universidad na malalaki sa ibang bansa? Ganun ba karami talaga yung interesado mag-masters from China? Hindi nga marunong magsalita ng English, pero nakakakuha ng masteral degree. Pinag-aaralan na rin ni Barbers ang impormasyong marami rin daw mga Chinong nag-e-enroll sa mga universidad malapit sa Subic. Gusto rin paimbestigahan ni Barbers ang nakuha raw na impormasyon. Kasi marami naman mga universidad mga kababayan na pwede silang mag-masteral. Ano po, katulad niyang UB. Katulad niyang mga mga kababayan, UP Diliman. 'Di ba may mga Lasal pa. Marami mga universidad na pwede silang pasukan. Pero bakit ang pinipili nila yung Cagayan na kung saan mga kababayan di umano naandyan yung ating mga EDCA site or malapit yung ating mga EDCA site. Mga kababayan, bakit dyan biglang lumobo? Marami tayong universidad dito sa ating bansa na posibilidad mga kababayan na makapag-masteral pa ng mas matindi yung mga Chino, yung mga Chinese, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Impormasyon ng kanyang opisina tungkol sa pagbili ng mga Chino ng lupa at pagkuha nila ng mga Philippine document tulad ng national ID, passport, pati lisensya sa pag-aari ng armas. Just 2 weeks ago, meron na mga bahay na ni-raid dito sa multinational village, kundi ako nagkakamali sa Parañaque, at Taguig, na kung saan ay may maraming mga Chinese mga China na meron pang mga armas na nakuha. Ito ay kadugtong nung pagdami rin ng mga estudyante dyan sa Cagayan. Ito kadugtong din nung mga lupa na binili ng mga Chinaman na malapit sa ating airports, malapit sa ating seaports. Duda niya. Maaaring yung iba dyan ay talagang talagang spy o sleeper cells o ika nga yung nagagather lang ng info. Sinusubukan namin. Tama. Kasi sabi niya dito, maaaring yung iba dyan mga espiya at nangangalap lang ng mga impormasyon tungkol po sa ginagawang aktibidades dyan sa EDCA or sa mga EDCA site po natin dito po sa ating bansa. So ngayon, wala namang masamang magtaka, mga kababayan, at wala din namang masamang magtanong
na dapat maimbestigahan at masuri etong nangyayaring paglobo ng Chinese student na kung saan malapit po yung mga EDCA site po natin. Ano po, wala namang masamang magtanong. Kasi yung sinasabi ng iba, discrimination daw po yan dun sa mga Chinese. Mga kababayan, hindi po discrimination yung tawag po dyan. Tayo po ay nagtatanong lang kung bakit biglaan yung paglobo at dapat maimbestigahan. Yan, kung wala talaga, di wala. Kung meron, o di ipa-deport. Ganun lang naman kasimple mga kababayan. Hindi naman po discrimination yan. Tayo po ay nag-iingat lang na mapasukan mga kababayan ng mga espiya galing po sa mga bansa na lumalaban po at nagdanais na mapabagsak ang bansang Pilipinas. Ano po ipagpatuloy pa natin? Kuna ng pahayag si Cagayan Governor Manuel Mamba kaugnay sa mga pahayag ni Barbers pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Si Senator Risa Ontiveros nababahala raw sa umano'y pagdami ng mga Chinong nag-aaral sa Cagayan. Hindi raw diskriminasyon o profiling ang pagsiyasat dito. Out of the ordinary Kaya malamang kailangang suriin. Kung mapatunayan naman na Chinese students talaga sila, edi okay, wala tayong problema. At least alam natin ang totoo. Pinag-aaralan ni Ontiveros na sa pagbubukas ng Kongreso sa April 29, maghain ng resolusyon para maimbestigahan ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Alam nyo, mas mabuti pa nga itong si Senator Risa Ontiveros. Lahat ng kanyang iniimbestigahan mga kababayan dito sa Senate, ngayong panahon ni PBBM mga kababayan, talagang lahat po kapag pakinabang. Katulad na lamang po nitong gentleman's agreement kung meron man at itong bilang ng pagdami ng mga Chinese student na sinasabing naandi dito sa Cagayan kung saan malapit yung mga EDCA site mga kababayan. Di ba lahat nais ng Pilipinas yan? Nais ng sambayan ng Pilipino na malaman. Buti pa nga yan mga kababayan yung mga ginagawa ni Senator Risa Ontiveros kapakinabangan ng publiko. Yung ginagawa ni Senator Robin Padilla, kapakinabangan lang ng SMNI, hindi ng publiko. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Na kung saan sinasabi po dito sa News 5 Everywhere, ayon po kay Kumador J. Tariela mga kababayan, na patuloy ang pambubuli ng China sa Pilipinas kahit wala ang US mga kababayan. Ayon po yan sa PCG. Ano po, so ngayon pakinggan po natin na itong balita galing po sa News 5 Everywhere. J. Tariela, good morning po, Commodore. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Cha. Good morning and thank you for your time again. Meron pong aali-aligid na Chinese militia vessel. Napakalapit na po nito sa Palawan. Ano ang report na nyo tinanggap dito kahapon? Well, ang Philippine Coast Guard po, sir, together with the Western Command of the Armed Forces of the Philippines, as a matter of fact, earlier, bago may post to ni Ray Powell sa kanyang X account, ay na-monitor na to ng ating sandatahang lakas kung kaya we were able to deploy our assets to monitor this Chinese maritime militia vessels closely. On the part of the Armed Forces of the Philippines, nagpalipad sila ng kanilang aircraft, and then for the Philippine Coast Guard, the Commandant has directed a Coast Guard vessel to depart also to intercept sana kung tuloy-tuloy na palapit ito ng Palawan, Sir Ted. Pero hindi naman siya tumuloy. Hindi naman siya tumuloy, Sir Ted. Hanggang 24 nautical miles lang siya. Opo. Kapag hubag ganun, meron hubang paglabag yun sa ating pong kumbaga jurisdiction dahil klaro ho na ito po ay territorial waters talaga natin? Well, ang territorial waters natin, Sir Ted, ay 12 nautical miles. Kung sakaling yung Chinese maritime militia vessels na to ay tumuloy-tuloy papunta sa territorial waters natin, the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard has to, of course, prevent them from entering or infringing our territorial seas. At kung sakaling hindi pa rin siya hihinto, of course, we have our own domestic law, for in the Philippine Coast Guard can board them and of course subject them to questioning bakit at ano ang intention nila sa pagpasok nila sa territorial waters natin, Sir. Tama! Sige, so hindi pa ho ito sakop ho ng ating territorial waters kung saan meron tayo talagang sovereign control. Ito po ay nakakasakop sa ating exclusive economic zone, yung lugar na iyon. Yes, sir, Ted. Mula Mischief Reef, when it departed, it's still covered ang ating exclusive economic zone. Okay. Ano ang effect nito ngayon sa kaisipan po ng Coast Guard at ng ating armed forces sa usapin po ng gaganapin o ginaganap na marahil na balikatan exercises?
Well, there are so many possible reasons, no? Sir Ted, bakit ginawa ito ng Chinese maritime militia sa pag-alis from Mischief Reef and then intentionally not deviating, no, dun sa headway niya talaga, coming closer to Palawan. Pero ang unang nakikita natin dito, Sir Ted, is of course they have been doing this kind of movement as well sa Taiwan, kung saan ginagawa nila, kunyari, they will be entering the territorial sea ng Taiwan. But the main objective of this kind of deployment is to size up, no, or evaluate yung monitoring capability ng isang bansa, which they did nga sa Taiwan. Sa atin naman siguro, they're also doing this kind of possibility. They are deploying their Chinese maritime militia, checking if we have the monitoring and surveillance capability. Chine-check siguro nila kung malalaman natin yung intention ng barko nila na papalapit ng Palawan. And then at the same time, they're also thinking of our interception capability, no? Kung makakapag-responde tayo kung sakaling papasok sila. And then they're also looking into the response time ng Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. So this is how we look at it, no? The mere fact that the Chinese maritime militia are deployed randomly just like this, no? They are just sizing up our capability in terms of monitoring, response, and also our interception. Okay, sir, ito pong Coast Guard raw ay kalahok sa balikatan today. Sa ano po kayang pamamaraan kaya ito, if you are at liberty to tell us? Well, noong mga nakaraang taon naman, Sir Ted, no, the Philippine Coast Guard personnel are participating sa mga balikatan exercises, no, particularly sa mga classroom setting. But for this year, the Commandant of the Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, was asked by the Armed Forces of the Philippines to join, no, na mag-deploy tayo ng mga Coast Guard vessels natin sa mga maritime exercises na gaganapin between the Philippine Navy, the US Navy, and other naval. Alam niyo mga kababayan, na itong balikatan exercises na ito, napakaganda po kasi nito. Alam niyo kung bakit? Yung mga kasundaluhan natin mga kababayan, makakagamit po ng mga kagamitan na hindi pa natin nagagamit. Or di kaya naman mga kababayan, may tuturo po yung tamang paggamit ng mga kagamitan ang galing po sa ibang bansa. Na kung sakali na kapag ka nagkaroon tayo mga kababayan, mas madali na para sa ating mga kasundaluhan na gamitin yung mga kagamitan. Hindi lang din doon mga kababayan, kung hindi, pati yung mga diskarte ng ibang bansa na pagprotekta nila sa kanilang mga teritoryo or di kaya naman yung pagsugpo nila ng mga terorismo sa bansa mga kababayan mapapag-aralan din po di umano dito sa balikatan exercises na ito. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Forces na makikilahok dito. So ito ang unang pagkakataon, Sir Ted, na magkakaroon tayo ng mga barko na sasali dito sa maritime exercise. Opo, considering po na ang papel ho ng Coast Guard hindi ho ba ay civilian in nature sa ating pong karagatan, can you elaborate ano kaya ang magiging papel dito po sa ganito pong uri ng exercise involving military and defense vessels and hardware ng mga bansang kalahok dito? Well, first of all, Sir Ted, no, before I respond to that, I think it's important for our listeners and viewers to understand na in times of war, ang Philippine Coast Guard po ay mapapalagay sa ilalim ng Department of National Defense. No? And then secondly, it's also worth mentioning, no, na sa Mutual Defense Treaty na clarify na ng United States government every time we ask them ano ang coverage ng MDT, they also included that an attack to Coast Guard vessel would trigger the Mutual Defense Treaty. So dahil dito sa dalawang variables na to, Sir Ted, we can actually presume, no, that the Philippine Coast Guard is vital in participating with this kind of exercises between the Philippine Navy and the United States Navy. But if you're going to ask me what are the specific function of the Coast Guard that we can provide, there are a lot of roles naman that the Coast Guard can provide, Sir Ted, no? But ang pinakamahalaga dito is yung coordinating mechanism between the Coast Guard and the Navy. Kung sakali magkakaroon man ng ganitong conflict sa karagatan, Sir Ted.
Opo, pero iklaro ho naman yan, di ba, ng NSC na hindi gera ang pinaghahandaan natin dito sa exercise na ito. Eto pakinggan po natin kasi nagklaro po dyan mga kababayan ang NSC. Pinlaro po nila na hindi naman gera yung pinaghahandaan po natin. So ngayon, pakinggan po natin etong sasabihin ni Commodore J. Tariela patungkol po dyan. Kasi sinasabi nung isang basher dito na galit na daw po ang taong bayan kay PBBM. So paano magagalit ang taong bayan kay PBBM ay ang pinaglalaban nga ng ating presidente, yung nais ng bansa. Ang pinaglalaban ng vice presidente, no comment pagdating sa China. So ngayon, pakinggan po natin etong komento ni Commodore J. Tariela patungkol po dyan. Pero ang pinaghahandaan natin dito sa exercise na ito. Yes, Sir Ted. No? This is just an exercise and coordinating between allied forces and of course with the Coast Guard as well. Okay, sige po. So sir, ang China naglabas po ng kanilang statement. Ito ba inyong nabasa? Yung mga babala nila dito po sa gagawin na exercise at mahaba-haba ang litanya ng kanilang mga babala dito. Unang-una din daw po, mali ang desisyon ng ating gobyerno na tayo ay kumiling sa Estados Unidos. Itong gagawin na exercise will only increase the tension. And again, hindi tayo sumusunod sa kasunduan ng dating administrasyon. And mahaba ito. Meron pa sinasabi na pag-isipan nyo mabuti dahil nagkakamali kayo dyan, baka kayo magsisi. Well, una sa lahat, Sir Ted, no? The Philippine government doesn't really care about those kind of litany ng People's Republic of China. But let me just respond on the first take na sinabi nila, no? Na ito ay pagkakamali ang ginagawa natin na kumikiling tayo or the deepening security cooperation with the United States is not correct for our national interest. We have to go back, Sir Ted, no? Nung panahon ng nakaraang administrasyon, kung saan ipinagbawal na ng ating Pangulo ang balikatan exercises, mas napalapit tayo sa China in terms of our foreign policy relation at lumayo naman tayo sa Amerika. Ano bang nangyari sa panahon na to? Patuloy pa rin nahaharas ang ating mga mangingisda, water cannon pa din ang resupply operation natin, nahihirapan pa. Kasi mga kababayan, nung panahon ni Duterte, nagkamali talaga po ang bansa. Nagkamali ang Pilipinas, mga kababayan, na nakipag-alyansa at nakipagkasundo sa China. Kasi nga naman, wala naman talagang nagbago. Mga kababayan, kung talagang tunay yung pakikipagkasundo ng China sa panahon ni Duterte, di hindi sana mga kababayan nanakawan ng Chinese. Hindi ko nilalahat nung ibang Chinese, yung mga kababayan po nating mangingisda. At hindi po nila haharasin mga kababayan, yung mga kababayan po nating mangingisda. Tuwing mangingisda dyan po sa mga teritoryo po natin sa West Philippine Sea. At hindi lang dyan mga kababayan. Kung makikita ninyo, yung pinag-uusapan kasi ni Duterte at Xi Jinping mga kababayan, Chinese lamang po yung nakinabang. Hindi naman po ang bansang Pilipinas. Kaya nga hanggang ngayon, hindi alam ng sambayan ng Pilipino kung ano yung naging pakinabang natin dun sa mga kasunduan na pinasok ni Duterte dito po sa bansang China. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pati ng Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines nakaharapin ang mga bullying actuations nila sa karagatan. So, ibig sabihin, ang nangyari nung lumayo tayo sa Amerika at lumapit tayo sa kanila, mas lalong na-intensify ang bullying. Tama! Pangalawa, yung issue ng gentleman's agreement. Wala na itong dapat certain. Dapat we're not talking about this kind of complaint by the People's Republic of China anymore. No? Ilang beses itong sinagot ng Pangulo na he is the architect of our foreign policy right now and he is already rescinding it. So, there's no point of discussing about the gentleman's agreement kung meron man sila nung nakarang administrasyon. Tapos na. Okay, sige po. So sir, pwede ba natin malaman maliban dito po sa exercise, malapit-lapit sa Taiwan, meron ho bang ilang pang mga lugar na maaari niyong i-anunsyo o totally po ito ay hindi po agad pinaalam hanggat hindi po nangyayari yung event? Sir Ted, I'm not authorized to disclose the details of the exercise. No? I would
I'll pass that question to Sir Lohico to respond to those details of the exercise. Okay, sige. We respect that, sir. Ano po? Salamat po na marami at good luck sa ating pong tropa, sa ating pong hanay sa Coast Guard sa inyong gagawin na first time po mismo daw na makikilahok po sa actual exercise ang ating pong Philippine Coast Guard. Salamat po na marami, Commodore. Ayan mga kababayan, maliwanag naman dyan. Kasi nga naman, kaya lumaki ang ulo ng mga Chinese Coast Guard mga kababayan, ng mga Chinese official na talagang kaya-kayanin yung mga Pinoy dahil nga dun sa pinasok na kasunduan dati ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na kung saan hinahayaan lang yung Chinese na magmaniobra ng mga teritoryo po natin. At tila yung ating presidente dati, parang sunod-sunuran di umano sa mga sinasabi ng presidente ng China. Kaya nga kung makikita ninyo sa isang interview ni Duterte, anong sinabi niya? Mahal niya ang mga Chinese, mga kababayan. Kaya ngayon, habang sinasabi niya na mahal niya yung mga Chinese, lumalaki naman yung ulo ng mga Chinese na malaya silang gawin. Yung mga gusto nila, mga kababayan, kahit pamaharas at mabuli, yung mga kababayan po nating Pilipino. Ano po? So ngayon, kung makikita po ninyo, wala talaga tayong nakikita na naging kapakinabangan ni Duterte nung panahon na pumasok siya sa kasunduan with China, mga kababayan. Ano po? So ngayon, eto sinasabi din dito na yung balikatan exercises ay hindi po pamamaraan ng paghahanda para makipaggera. Kung hindi, pamamaraan ng paghahanda para protektahan po yung ating teritoryo at para matuto rin yung ating mga kasundaluhan na gumamit ng mga kagamitang pandigma, mga kababayan, na hindi pa tayo nagkakaroon. Ano po? So ngayon, para pag nagkaroon tayo, alam na natin kung paano gamitin, mga kababayan. So maliwanag naman po yung sinasabi po dito na hindi po pakikipaggera yung gusto po natin. At maliwanag din dito na yung dating kasunduan ng dating administrasyon ay pinawalang bisa na po or pinuputol na ni PBBM kung nag-e-exist man po hanggang sa ngayon. Comment below na lamang po kayo kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga tinalakay po natin na ito.